What up guys, we're here and welcome back to another DIY video. So sa DIY video na ito, mag-i-install tayo ng tailgate seal kit tulad nitong Grant na brand from Australia sa N80 Hilux or 8th generation Hilux. So that includes the Revo, Hilux Conquest, Hilux GRS. So yun, ang purpose ng tailgate seal kit ay para ma-reduce o ma-prevent yung pagpasok ng tubig tsaka alikabok sa loob ng ating cargo tray or cargo bed or tub. So kung makikita nyo kasi kapag sinarado nyo yung tailgate nyo, meron pa rin yung gap dito. So yun, nakikita nyo yung kamay ko, ginagalaw ko dun sa loob. So dyan nakakapasok yung tubig at saka alikabok at madudumihan yung ating karga at mababasa, no? So useful ang tailgate seal kit sa mga naka-canopy at saka bed cover. Alright, so depende sa tailgate seal kit nyo kasi itong Grant na to, meron siyang rubber seal dito na kailangan ipasok or isiksik dito sa pinch weld na to. So since may plastic bed liner ang Conquest, kailangan nating tabasan tong part na to para maisuksak natin yung goma dito. So kung makikita nyo kasi etong part na to, ito may parang tabas dito yan. So susuksok mo siya dyan sa pinch weld na yan hanggang sa baba. Since may plastic bed liner nga tayo, hindi natin siya may susuksok dito. Kailangan natin tabasin. Kapag inangat mo naman yan, nakaangat naman yun dito. So pangit tignan. So yun lang yung mga precaution kapag Grant na brand. Merong binibenta rin yung Keco. Though I'm not sure kung paano yun dinidikit. Wala pa kasi ako nakikita. Pero according do sa video ng Keco na YouTube channel, na Nabara ata yun, ang ginawa nila, tinabas din nila yung bed liner. Tapos dito nila dinikit sa likod. May paganoon kasi yun hanggang baba din yun. So most likely talaga kailangan mong i-modify yung bed liner mo or tabasin. So yun lang yung precaution kapag mag-i-install ng mga tailgate seal kit. So kung naka top flip ultimate ka naman tulad ko dati, meron na yung kanal dito. So hindi mo na kailangan mag-install ng seal kit sa part na to. Ang problema mo na lang ay itong baba. So bili ka na lang ng parang gantong goma tapos double sided tape, idikit mo na lang dito sa baba, no? Pero kung naka top lip junior ka, tapos mga Keco soft cover and canopy tulad ko, wala siyang kasamang sealing kit dito sa mismong tailgate. So yun, bili ka talaga ng seal kit. So yun, since Grant nga yung aking tailgate seal kit, kailangan kong tabasin to. So tatanggalin ko muna siya. So tanggalin mo lang naman yung mga hooks niya and then yung goma doon na naka double sided tape and pull out the bed and then tabasin to, ano. So I would suggest na maglagay ka ng markings or tape para alam mo kung saan mo siya tatabasin bago mo siya completely tanggalin. Alright, so after tabasin tong bed liner, install muna natin tong isa. So ito yung may parang cut out. So yung cut out na yun, magmamatch dito yan. So, parang stopper na to. So ang itsura niyan, kung saan yung may cut out, dito siya sa likod. Ganun siya. So suksok mo yan, may mga ngipin yan. Yan. Kakapit lang siya dito sa pinch na to. Kaya yun yung reason bakit natin tinabasan yung bed liner. Para may ipasok to. So pakagatin nyo lang yung ngipin ng rubber or ng seal. Pwede kayong gumamit ng mallet or yung kamay nyo na lang. Kayo bahala. Whatever you prepare. And all goods. Same din yung gagawin nyo sa kabila. Alright, then next, dikit natin itong mga foam pads nya. So meron namang included na alcohol wipe. Pwede nyo gamitin yun. Subuksan ko lang to. And sampak pala yun. Linisin nyo yung surface ng maayos. Pwede kayong kumuha ng dry microfiber towel. Punasan nyo yan. Balik ko lang to dito. And then, etong pad,
yung sa driver side. Tanggalin nyo lang yung protective film ng adhesive, and then isakto nyo siya doon sa kantong to, yung kurbada yung sundan nyo. So make sure idikit nyo siya dito, yung foam dito sa taas, para walang ano talaga, walang lusot. I-press down nyo na lang. Alright, and then sunod natin tong baba na to, yung ilalagay dito. So wipe nyo nung alcohol para clean surface yung pagdidikitan ng 3M or double-sided na tape. Then patuloy lang natin ng microfiber towel natin para walang moisture na may iwan. And then measure up muna natin to. So make sure i-center nyo siya para hindi mahaba yung sa isang side. And eto makikita nyo parang feather niya. Ito yung maliit na parang umbok. That should be facing downwards. So nasa babang part yun. Baka kasi mapagbaliktad nyo eh. May ilagay nyo yung feather na yun nung rubber or nung seal pataas. Tapos yung 3M, once na na-center nyo na siya and abot na siya sa magkabilaan, ayan, make sure tanggalin nyo muna mga about 200 millimeters or 2 cm. Huwag nyo muna tanggalin yung buong protective seal ng double-sided tape. Mga ganyan lang kaiksi siguro. Tapos start nyo lang dikit. So make sure na naka-center na siya. Yung saktong stretch lang, huwag yung super duper stretch. Ayan, kapag okay na, saka nyo simulan yung pag-dikit. So make sure i-press nyo siya firmly doon sa chassis or sa body ng tub. Pwede nyo rin initan yung double-sided tape para medyo mas sticky siya, para mag-adhere properly dun sa surface or sa paint. Alright, so ngayon ito naman didikit natin yung dito sa gilid. So meron din yung double-sided tape or adhesive. So make sure i-line up mo muna siya kasi ito medyo mahaba. Kung makikita nyo dito sa baba, ayan, pwede nyo siyang putulin hanggang dito para maipasok natin siya. So kung ako, ang guide ko lang dyan, sundan nyo itong kanto na to, doon nyo siya itapat. So by the way, didikit din to sa taillight nyo, itong maliit na portion na to, doon din siya didikit. And then also 2 mm from the edge nung bed. So yan, kaya medyo nakababa siya. So ako, in-estimate ko na lang mga 2 mm na yan siguro. And then yun, same din sa paglagay natin itong lower seal. Tanggalin nyo lang yung double adhesive tape. Or pwede, bukasan nyo muna gamit ng gunting. Then tsaka nyo siya dito. Anyway, kung magpapalit naman kayo ng bulbs ng taillight nyo, sorry pumuyok pa, pwede nyo naman tanggalin to sa pagkadikit nya, tapos palitan nyo na lang ng bagong double sided tape or adhesive. Yung matibay na dikit huwag yung pipitsugin. Tapos dito, pwede nyo tanggalin to dito, pero tinatamad na ako, kaya okay na yan. Siniksik ko na lang siya. And by the way, etong parang maliit na flap nya or feather ng seal, dapat palabas yan. So ganyan dapat itsura niyan. Ito patutok sa likod ng bed, cargo bed. Tsaka natin bawasan ulit. Alright, ganun lang din gagawin nyo sa kabila. Same process. And after nyan, testing muna natin. Tignan natin kung kailan pa natin bawasan itong nasa baba. And kung okay na lahat. So pag sinasara pala, kailangan onting puwersa na din. Kasi since may goma siya dun sa may likod ng lock, itong part na to, since may goma dito, kailangan na natin siyang itulak ng malakas yung tailgate para mag-lock siya dito or mag-latch. Alright, so yan, tapos na natin kabit yung tailgate seal kit. And testingin na natin siya ulit. So tutukan lang natin ng hose dito sa gap na to. And then buksan natin and tignan kung may pumasok bang tubig. So yan, tuyo-tuyo. May mga maliliit lang na drops kasi ni-spray natin sa part na to, so tumatalsik dun sa taas ng bed. Pero nonetheless, hindi siya tulad nung dati na hanggang dun yung basa ng tubig, hanggang dun. Ngayon wala. So all goods. Yan ang purpose ng tailgate seal kit. So very useful lalo na kung naka-canopy ka tulad ng akin, yung Bushtec, or naka bed cover like Keiko soft cover, trifold or top lip, etc. Para walang masyadong tubig na papasok dito at saka alikabok.
So yan, 4 na piraso lang yan, or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na pieces ng rubber seal magkabilaan. So yan. Ang brand na to, yung Grant, yung kinabit ko, bigay lang sa akin ni Sir. You know who you are. Thank you very much ulit, Sir. Nabili niya sa Australia, binigay sa akin. And then, yun nga, wala siya nabibili dito, yung Grant na brand. Pero, merong Keiko na nabibili dito sa Lazada. Nalagay ko yung link sa description. Kasi meron tayong tropang naka-Hilux, nagkabit siya ng Keiko soft cover, DIY lang din. And nakita rin niya yon. Meron din tailgate seal kit si Keiko. So, ang kaiba naman yon, 3-piece lang yon sa pagkakaalam ko. Dito siya dinidikit sa likod na to. Sa ilalim pa ng plastic bed liner. As in yung mismong bakal, yung mismong tub. Parang ganito din yung purpose. Ito rin yung hinaharangan niya. Ito kasi sinasalpak lang dito, di ba? Pero yon parang dinidikit dito. Mayroong video sa channel ni Keiko, pero navara yun. Pero pretty much similar yon, most likely. Nakita rin kasi yung para sa Hilux, parang ganun din yung piece niya dito. Isang diretso siya dito. Then meron ng goma dito sa baba. So yun yung pinagkaiba ng Keiko, parang 3-piece lang siya. So yun, most likely tatabasin mo pa rin yung bed liner. Most likely lang hindi pa ako sure. Pero yun, Keiko soft cover, Keiko na tailgate seal kit, dito link sa baba. So yeah, I hope you find this video helpful. Don't forget to like and share this video and subscribe kung hindi ka pa nag-subscribe para updated ka sa mga bagong DIY videos in the future. So guys, thanks for watching and see you on the next vid. Bye!